Hi guys! Ito po si Master Ang. Today may pag-uusapan po tayo. Alam natin na malapit na pong pumasok ang bagong taon. Alam natin na magto-2025 na po. Meron tayong mga paniniwala na kapag pumapasok tayo sa 2025, marami po tayong ginagawa para maging maswerte. Yung usually na ginagawa ng mga tao tuwing sasalubong ang bagong taon. Ang iba sa inyo, naglilinis ng bahay. Ang iba sa inyo, naghahanda na sa mga pagkain na ilalapag nyo sa hapagkainan para salubungin ang bagong taon. Marami po tayong ginagawa para maging maswerte. Pero guys, ngayon meron po akong gustong sabihin. Pero bago ang lahat, gusto ko pong humingi ng tawad sa lahat ng mga masasagasaan, sa lahat ng mga sasabihin ko, lalo na po sa mga nagnenegosyo. Hindi ko po intensyon na saktan kayo, ngunit kailangan ko pong sabihin ito. Alam ko, may iba masasagasaan at masasaktan. Pero bilang isang punsoy expert, gagampanan ko ang pagiging punsoy expert ko sa tama. At sasabihin ko po sa inyo, kahit na alam ko marami magagalit. Guys, sa lahat ng mga tao, ngayong papasok na po ang 2025, meron po kayo kailangan malaman. Lahat po tayo ay mamimili. Bibili tayo ng mga kailangan natin. Mga damit, sapatos, at kung ano-ano pa. Pero guys, binabalaan ko po kayong lahat na kung bibili po kayo o kung sasalubungin nyo po ang bagong taon hanggang maaari, huwag kayong magsusuot ng mga fake items, mga pekeng produkto. Alam ko, ang iba sa inyo sasabihin, anong masama kung bumili kami ng mga fake items? Yan lang naman ang kaya namin. Yan ang kaya namin. So, wala kami nakikitang masama. Dahil kung ano kaya ng pera namin, yun ang bibilhin namin. Pero ang totoo, ang lahat ng fake items ay galing sa nakaw. Produkto na ginaya. Produkto na ninakaw at ibinebenta sa inyo. At kayo naman bumibili, paniwalang paniwala na kapag sinusuot nyo yung mga produkto na fake, para na rin kayo nakasuot na original. Pero ang totoo, malas ang bumibili ng fake items. Ngayon, kung para sa inyo ay hindi masama, what if kung ang lahat ng mga masasamang tao, kinakatwiran nila, walang masama kung scam namin kayo. Walang masama kung nakawan namin kayo. Walang masama kung pasukin namin ang bahay nyo. Anong masama dyan? Kami ay gumagawa lang ng paraan para kumita ng pera. Kaya kung gumawa man kami ng masama, walang masama. Ganun din po ang mga produktong peke na pinaniniwalaan yung walang masama. Kaya ang mundong ginagalawan natin, marami na pong masamang tao. Dahil po sa ganyang katwiran na hindi masama. Puro lagi may palusot. Pero guys, sa lahat ng mga bumibili ng mga fake items, maniwala po kayo sa akin. Malas. Marami sa inyo bumibili ng sapatos na fake. Bumibili ng mga bag na fake. Bumibili ng mga damit na fake. Pwede naman kayong bumili ng mura kahit walang brand. Pero bakit gusto nyo ng fake?
Kasi gusto nyo ipagmalaki. O di naman kaya gusto nyo lang masabi ng iba na, oh, kahit paano nakakabili ako ng Crocs na fake pero mukha namang original. Pwede akong bumili ng mga Prada, Louis Vuitton na mga bag. Anong masama? Pero ang alam nyo, hindi masama. Pero ang totoo, masama. Mag-a-attract ng negative. Kasi po, malas. Alam ko ang iba sa inyo hindi maniniwala. Pero tingnan nyo. Mula nung may pinasok kayo sa mga gamit ninyo na fake, pansin ninyo, mailap ang swerte. Kasi kung ako, halimbawa, ginaya ang produkto ko, kung sinusumpa ko yung mga bumili ng mga fake, o di affected kayo. Lahat ng mga nagagalit ng mga kumpanya na ginaya, nagagalit sa mga nagbebenta ng fake at nagagalit sa mga bumibili ng fake, hindi kaya kayo din ay affected? Siyempre, marami nagagalit eh. At balik rin natin ang kwento. Kung sakali, gumawa kayo ng produkto, nagnegosyo kayo, meron kayong itinayo o meron kayong ginawang produkto na ibinibenta sa merkado at pagkatapos gagayahin ko, nanakawin ko, ikakapi ko, anong mararamdaman nyo? Pag sa inyo ginagawa, hindi pwede. Pero pag ginagawa natin sa iba, pwede. No, guys. Uulitin ko sinabi ko, malas ang bumili ng mga fake items. Alam ko, ang iba sa inyo, mahirap sabihan o mahirap turuan kasi yan ang paniniwala nyo na walang masama. Pero ang totoo meron. Negative yan. Negative. Mali po. Kaya bilang isang punsoy expert, niwawarningan ko na kayo. Inililigtas ko kayo. At gusto ko na matuto kayong tanggapin na malas talaga. Para nang sa ganon, hindi naman po sa tuwing sinusuot nyo yung damit na yan, ay nag-a-attract ng maraming kamalasan. Baka pati trabaho mo, pati pera mo, pati negosyo mo ay maapektuhan. Uulitin ko, bilang isang punsoy expert, sasabihin ko sa inyo ang totoo, malas ang gumamit ng fake items. Huwag kayong bibili ng mga peke. Alam ko na ang ibang mga nagnenegosyo magagalit sa akin, lalo na dun sa mga nagbebenta ng fake. But wala akong pakialam kung magalit kayo. Ang importante, sinabi ko ang katotohanan para maturuan ng lahat ng mga Pilipino na hindi mag-attract o di kaya malasin. Magandang intensyon ko sa kapwa ko. Kahit na alam ko mababash ako. Dito sa mundo ginagalawan natin, kapag nagsabi ka ng totoo, nababash ka. Ayaw ng mga Pilipino na nagsasabi ka ng totoo. Hindi ko nila lahat, pero may iba ayaw nila ng katotohanan. Lalo na kung para sa inyo na sumusuporta ng fake product, bumibili ng fake product, ayaw nyo ng katotohanan na ganito, na sinasabi ko na bawal bumili ng fake. Baka kayo ay malasin. Kaya uulitin ko sa lahat ng mga tao, wag na wag kayong bibili ng fake items para hindi po kayo minamalas. Tandaan ninyo, hindi po mag-a-attract ng swerte ang mga damit, bag, sapatos, at kung ano-ano pa. Hindi po siya magdadala ng swerte kapag ang isang bagay ay negative. Bakit naging negative? Kasi po, lahat ng fake product is nakaw. Parang siyang pirated tape. Pirated CD. Para po siyang scam. Ini-scam kayo. Dahil bumibili kayo ng mga fake items.
Ngayon, kung gusto nyo bumili ng mga damit, sapatos, bag, kahit walang brand, nasa nagdadala lang yan. Hindi importante kung anong brand. Kaya tigilan na natin yung paniniwala natin na kaya natin bumili ng fake items, na pwede tayo magsuot ng kahit anong damit na fake kasi mura. At bukod doon, bakit ka bibili ng branded? Bakit ka bibili ng original? May fake naman. Oh. Ganyan kasi ang naging mindset ng mga Pilipino Bakit ako bibili ng original? Bibili na lang ako ng fake. O at least nakamura ako. Oo, nakamura ka. Pero ang problema, mamalasin ka. Tandaan nyo sinabi ko, marami sa mga tao nagsusuot ng fake product. Fake. Hindi sinuswerte. Tingnan nyo sarili nyo. Tingnan nyo lahat ng gamit nyo. At i-check nyo sa sarili nyo kung kayo ba'y sinuswerte habang sinusuot nyo yung fake product. Ang iba sa inyo sasabihin, ito pa katwiran, kung malas ang fake product, bakit marami yumayaman na mga nagtitinda ng fake? Oo, yumayaman sila pero mabilis din ang pagbaksak nila. Mabilis din mawala ang swerte nila. At kung minsan may paraan para pagbayaran nila ang lahat ng mga ginawa nila habang sila'y nagnenegosyo. Ang iba dyan, hindi nagtagal ng negosyo, bumagsak. Kanya-kanya ng mga paraan para pagbayaran nila ang mga kasalanan nila dahil sa pagbili o pagtinda ng mga fake items. Tandaan niyo po, hindi ko po ginawa to para lang dumami ang mga manunod sa akin. Hindi ko ginawa to dahil gusto ko sumikat. Hindi ko ginawa tong video nito dahil nagpapapansin ako. Hindi po. Bahala na kayo kung anong gusto nyong isipin. Basta ang importante, ginawa ko po ang tamang at ginawa ko po ang tama para sa inyo. Nagampanan ko ang pagiging totoong punsoy expert ko dahil ang importante, yung naturuan ko kayo ng tama. Ulit, ito pong inyong Master Ang, nagpapaalala lang po. Kung makikinig. Kung hindi, huwag niyo pansinin itong ginawa kong video. At sa lahat ng mga tao na gusto ng libre pensoy consultation, libre pensoy hula gamit ang inyong palad, at gusto nyo na turuan ko kayo o gusto nyo na tulungan kayo na maging maswerte, handa po akong tumulong sa inyo. Ako po ang inyong Master Ang, natutulong sa lahat ng mga tao na gusto maging maswerte. Wala po kayong babayaran. Wala. Wala kayong babayaran. Kung gusto niyo po akong puntahan niyo ako. Handa ko po kayong tulungan. At sa lahat ng mga tao na naputol ang mga bracelet ninyo, gusto niyo dalhin sa akin para ayusin. Sige po, dalhin niyo sa akin, aayusin ko, wala kayong babayaran. Libre. Kaya magagamit niyo pa rin ang mga lucky charm ninyo na binili noong pa. Dalhin nyo sa akin, aayusin ko. At sa lahat ng mga tao na gusto nyo na i-bless ko ang mga lucky charm nyo, kahit hindi nyo binili sa akin, dalhin nyo sa akin, ibe-bless ko, walang bayad. Libre. Yes, totoo po. Alam ko mahirap paniwalaan pero subukan nyo ako. At sa lahat ng mga tao na gusto nyo na tulungan ko kayo i-advise kung ano man yung problema nyo, kailangan nyo ng payo, kailangan nyo ng may makakausap o kung ano man yan, puntahan nyo ako. Willing po ko na ibigay ang oras ko sa inyo. Totoo po yan. Libre. Saan po ako matatagpuan? Ako po'y matatagpuan sa Alimol, Cubao. Alimol, Cubao. Kami po ay nasa upper ground. Ano po yung Alimol, Cubao? Yan po ay mall. Katabi po namin ang SM Cubao.
So pagpasok nyo sa Ali Mall, Cubao, puntahan nyo po yung upper ground. Hanapin nyo lang po kami. Ang pangalan po ng store namin is Master Ang Pensui. Nandun lang po kami. At uulitin ko, handa ko po kayong tulungan ng walang bayad. Kahit na gusto nyo, dalhin ang mga sketch, gusto nyo na ipunsoy ko yung mga bahay nyo, i-video nyo. Kunan nyo sa cellphone, dalhin nyo sa akin. O kung gusto nyo, ipakita nyo sa akin yung sketch ng bahay nyo. Libre, walang bayad. Para sa inyo po to. Kaya sa lahat ng mga tao, huwag na kayong mahiya. Lumapit po kayo sa akin. Kung natatakot kayo dahil matapang ako, natatakot kayo dahil medyo may pagka-strong personality ako, huwag kayong matakot. Huwag niyong pansinin yung pagiging matapang ko. Ganito lang po akong tao. Basta't puntahan niyo ako, huwag mahiya. Okay? Sa lahat ng mga tao, para sa inyo itong ginagawa ko. At maraming salamat po sa lahat ng mga nanood. At hanggang sa muli.